Sa bawat hakbang ng ating buhay, madalas tayong humarap sa mga pagsubok at tanong na mahirap sagutin. Bagamat tayo ay nagsisimba, nagdarasal at sumasunod sa kanyang mga utos, may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay malayo na ang Diyos sa ating buhay. Ngunit ang katotohanan ay hindi natitinag ang pagmamahal ng Diyos sa atin. May mga hakbang na kailangan nating gawin upang higit na maranasan ang kanyang pagpapala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 bagay na makakatulong sa atin upang lagi tayong pagpalain ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang biyaya, subalit tayo mismo ang minsang naglalayo sa kanya dahil sa ating mga desisyon. Ang Biblia ay puno ng mga aral at prinsipyo na magtuturo sa atin kung paano mamuhay upang maranasan ang kanyang mga pagpapala. Hindi sapat ang basta maniwala, kailangan din natin itong isabuhay araw-araw. Tulad ng sinabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Ipinapakita ng talatang ito na kapag nagtitiwala tayo sa Diyos at hindi sa ating sariling kaalaman, Siya ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay makakatulong upang mas marami pa tayong maabot at maiparating ang mensahe ng Diyos sa iba. Bilang isang komunidad, sama-sama nating palaganapin ang kanyang mga salita upang maging gabay sa ating mga buhay. Ibahagi natin ang mga aral na natutunan upang magbigay inspirasyon sa iba at baguhin ang ating mga puso. Ngayon magsimula na tayo at alamin ang mga hakbang na makakatulong sa atin upang lagi tayong magtagumpay sa kanyang mga pagpapala. Maraming tao ang nagdarasal at umaasa sa Diyos. Ngunit ang tunay na sagot ay hindi lamang sa mga panalangin. Kailangan din natin ng mga konkretong hakbang upang ipakita ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw, makikita natin kung paano tayo pinapalakas at pinapagsisilbihan ng Diyos. Ang mga hakbang na ito ay magdadala sa atin ng mas malalim na relasyon sa Kanya at ng mas malalaking pagpapala sa ating buhay. Ngayon, alamin natin kung paano natin masusundan ang mga hakbang na magdadala sa atin sa tunay na pagpapala ng Diyos. Una, magtiwala ka ng buong puso sa Diyos. Ang tiwala sa Diyos ay isang mahalagang hakbang upang maranasan ang kanyang mga pagpapala. Ang tiwala ay hindi lamang sa salita, kundi sa buong pagkatao at puso. Sabi sa Salmo 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." Itinuturo sa atin ng talatang ito na hindi natin dapat ilagay ang ating pag-asa at tiwala sa sarili nating lakas, kundi sa Diyos. Kapag ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, Siya mismo ang gagabay at magbibigay sa atin ng tamang daan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, binubuksan Niya ang mga pinto ng pagpapala sa ating buhay. Tulad ng sinabi sa Biblia, ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga daan. Hindi natin kayang hawakan ang lahat ng bagay. Ngunit ang Diyos ay may plano para sa atin na puno ng pag-asa at tagumpay. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang magtiwala sa Kanya, hindi lamang sa mga magagandang pagkakataon, kundi lalo na sa mga pagsubok. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, nagiging bukas ang ating puso at isipan upang tanggapin ang Kanyang mga plano sa ating buhay. Madalas tayo magtanong kung bakit may mga pagsubok sa ating buhay, ngunit ito ay mga pagkakataon upang tayo ay magtiwala ng higit sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugang walang mga problema, kundi nangangahulugang may kasamang pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ang mga pagsubok ay tumutulong sa atin na maging matatag at magtiwala pa sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at hindi Niya tayo pababayaan. Kapag ipinamumuhay natin ang tiwala sa Diyos, nararanasan natin ang Kanyang pagpapala sa kahit na anong sitwasyon. Sa bawat hakbang ng buhay, kailangan nating magtiwala kay Diyos sa mga desisyon na ating ginagawa. Tulad ng sinabi sa Matthew 7 verse 12, "So in everything, do to others what you would have them do to you." Ipinapakita nito na ang pagtitiwala sa Diyos
ay nauugnay sa pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at paggawa ng mabuti, ang Diyos ay magbibigay ng mga biyaya na higit pa sa ating inaasahan. Magtiwala tayo sa Diyos at maging tapat sa Kanyang mga utos, at Siya ay magbibigay ng pagpapala na walang katapusan. Ikalawa, magdasal at makipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Hindi lamang ito isang oras ng paghiling, kundi isang oras ng pakikinig at pagninilay. Ang Diyos ay laging handang makinig sa atin at magbigay ng gabay. Kaya't mahalaga na tayo ay magdasal araw-araw. Sabi sa Philippians 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Ang talatang ito ay nagtataguyod ng isang buhay ng panalangin kung saan inilalapit natin ang ating mga pangangailangan at pasasalamat sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng ating mga hiling, kundi tungkol din sa pagiging bukas sa plano ng Diyos para sa atin. Sa bawat pagkakataon ng ating buhay, maging sa oras ng kaligayahan o kalungkutan, ang panalangin ay isang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, ipinapakita natin ang ating pagnanais na maging malapit sa Diyos at mas makilala Siya. Ang panalangin ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya at tiwala sa Kanyang kapangyarihan. Magdasal tayo ng tapat at buo ang puso at mararanasan natin ang kagalakan at kapayapaan mula sa Kanya. Sa mga oras ng pangangailangan, ang panalangin ang nagiging tulay na maghahatid sa atin ng mga biyaya. Sa Matthew 11 verse 20, "Again I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven." Tinutukoy ng talatang ito ang kapangyarihan ng sama-samang panalangin, kung saan ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga Kristiyano ay nagdudulot ng mga sagot mula sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang personal, kundi isang kolektibong pagsasabuhay ng pananampalataya. Magdasal tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin para sa ating mga mahal sa buhay at sa buong komunidad. Kapag tayo ay patuloy na nagdarasal, natututo tayong lumapit sa Diyos sa bawat pagkakataon. Ang panalangin ay hindi isang formalidad, kundi isang masalimuot na ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, natututo tayong pahalagahan ng bawat araw at magpasalamat sa lahat ng Kanyang biyaya. Hindi ang haba ng panalangin ang mahalaga, kundi ang tapat at taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat panalangin, nararanasan natin ang pag-aalaga at gabay ng Diyos na patuloy na nagpapalakas sa atin. Ikatlo, maging mapagbigay at maglingkod sa iba. Ang pagiging mapagbigay ay isang malaking hakbang upang makaranas ng pagpapala mula sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi pati na rin ng oras, tulong at pagmamahal sa iba. Sabi sa Acts 12 verse 5, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, 'It is more blessed to give than to receive.'" Ang talatang ito ay nagsasabi sa atin na ang pagpapala ay hindi laging nakukuha sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Ang Diyos ay magpapala sa atin kapag tayo ay nagbibigay ng tapat at walang hinihinging kapalit. Ang pagiging mapagbigay ay isang pagpapakita ng ating malasakit sa kapwa at ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa tuwing tayo ay tumutulong sa iba, ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan ng malalaking bagay. Minsan, ang isang maliit na tulong o malasakit ay makakapagbago ng buhay ng isang tao. Kapag tayo ay naglilingkod, hindi natin lamang tinutulungan ang iba, kundi pinapalago din natin ang ating sariling pananampalataya. Ang Diyos ay tapat at Siya mismo ang magbibigay ng pagpapala sa mga naglilingkod at nagbibigay ng kanilang puso. Hindi palaging madali ang magbigay, lalo na kung ang ating sarili ay may kakulangan din. Ngunit sa Matthew 6 verse 3, "But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagbibigay ay hindi naghahangad ng kapalit o pagpapansin mula sa iba. Ito ay isang tapat na pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa na walang hangad na mapansin o parangalan. Ang tunay na halaga ng pagbibigay
ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang ating ibinibigay, kundi sa puso at intensyon sa likod ng ating mga gawa. Kapag tayo ay mapagbigay at handang maglingkod, tayo ay nagiging mga daluyan ng biyaya ng Diyos. Ang pagiging mapagbigay ay nagpapakita na tayo ay nagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa gaya ng itinuro ni Jesus. Sa ating mga simpleng gawain ng pagtulong at pagbibigay, nagiging katulad tayo ni Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang Diyos ay magpapala sa mga naglilingkod ng tapat at buong puso. Tulad ng sinasabi sa Luke 6 verse 35, "Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagbibigay, binubuksan natin ang pinto ng pagpapala na magbabalik sa atin ng higit pa kaysa sa ating naibigay. Ang Diyos ay hindi malilimutang magbigay ng mga biyaya sa atin kapag tayo ay tapat sa paglilingkod at pagbibigay. Kaya't patuloy nating palalaguin ang ating puso upang maging mapagbigay at maglingkod sa mga nangangailangan. Huwag tayong manghinayang na magbigay sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pagpapala ay hindi matitinag. Sa bawat mabuting gawa at bawat pagbibigay, tayo ay magtatamo ng mga pagpapalang nagmumula sa kanyang walang hanggang kabutihan. Ika-4, magkaroon ng malasakit sa paghahandog at pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang upang tayo ay magpatuloy sa buhay ng pagpapala mula sa Diyos. Madalas ang mga pagsubok at hidwaan sa ating buhay ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos at sa mga tao sa paligid natin. Sabi sa Matthew 15 verse 12, "But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng pagpapatawad sa atin kung tayo mismo ay hindi marunong magpatawad sa ating kapwa. Ang pagpapatawad ay isang kilos ng malasakit at pag-ibig na nagpapakita ng ating pagkilala sa biyaya ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nagtatangi at hindi nagpapatawad, tayo mismo ang naglalayo sa ating sarili mula sa pagpapala ng Diyos. Sa pagpapatawad, binibigyan natin ang ating sarili ng kapayapaan at ang Diyos ay magpapalakas sa ating loob. Ang pagpapatawad ay isang pagpili at hindi madaling desisyon, ngunit ito ang susi upang malaya tayo mula sa galit at poot. Kapag tayo ay nagpatuloy sa pagpapatawad, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kanyang kagalakan at kapayapaan sa puso. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng mga pinto ng kalayaan at nagpapalakas sa ating pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng ating mga karanasan, pagpapatawad ang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. Sa Luke 17 verse 38, "Be merciful just as your Father is merciful." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapatawad ay isang utos mula sa Diyos at ang kanyang halimbawa ng mercy ay ating dapat sundin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapatawad, ipinapakita natin ang pagiging mapagmahal at maawain ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang pagkakasala ng iba, kundi ito ay isang pagpapakita ng pagpapatawad at paglaya sa mga sakit na ating nararamdaman. Sa bawat pagpapatawad na ginagawa natin, binubuksan natin ang pinto ng pagpapala at kalayaan mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Minsan mahirap ipagkaloob ang pagpapatawad, ngunit sa ating pagpapatawad, natututo tayong magbigay ng malasakit sa ating kapwa. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, tayo ay nagiging mas katulad ni Kristo na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay mapatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng ating tunay na pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. At ang Diyos mismo ang magpapalakas sa atin upang magpatuloy. Kapag tayo ay may malasakit sa pagpapatawad, nagiging mas maligaya tayo at malapit sa Diyos. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng pintuan ng ating puso upang tanggapin ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa atin, kaya't hindi tayo dapat matakot na magpatawad sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, natututo tayong magbigay ng malasakit at magkaroon ng pusong maligaya at mapagpakumbaba. Ika-5, magsikap at maglingkod ng tapat sa Diyos. Ang pagsisikap at paglilingkod sa Diyos
ay hindi lamang nakabase sa mga salita, kundi sa mga gawa. Tinuturuan tayo ng Biblia na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga aksyon. Sabi sa Colossians 3 verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters." Ipinapakita ng talatang ito na ang bawat trabaho at serbisyo na ating ginagawa ay dapat ibigay natin ng tapat at buong puso sa Diyos. Kapag nagsisilbi tayo ng tapat sa Kanya, ang ating mga pagpapala ay nagiging mas makulay at matibay. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kalaki ang ating ginagawa. Ang mahalaga ay ang ating puso sa paglilingkod. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng ating kontribusyon, kundi sa ating motibasyon at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat pagkilos at pagsisikap natin, ipinapakita natin ang ating pagpapakumbaba at pagnanais na maglingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang paggawa ng mabuti at tapat ay nagdadala sa atin sa mas malalim na relasyon sa Diyos at mas mataas na antas ng pagpapala. Ang tunay na paglilingkod ay hindi naghahanap ng kapalit, kundi naglalayong magbigay ng kagalakan at pagluluwalhati sa Panginoon. Sa Matthew 15 verse 12, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things." Ang talatang ito ay nagsasabi na ang Diyos ay pinapahalagahan ang ating pagpapakita ng katapatan sa Kanya at Siya ay magpapalawak ng ating mga responsibilidad at biyaya. Hindi lamang ito patungkol sa material na bagay, kundi pati na rin sa espiritual na mga pagpapala at gabay na Kanyang ibinibigay. Kapag tayo ay tapat at masigasig sa paglilingkod, ang Diyos ay tapat na magbibigay ng mas marami pang oportunidad upang maglingkod sa Kanya. Ang ating mga pagkilos ay may katumbas na gantimpala mula sa Diyos at Siya ay hindi magpapabaya sa atin. Ang pagsisikap na maglingkod sa Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating buong pusong debosyon sa Kanya. Ang bawat sakripisyo na ginagawa natin ay nagiging isang alay sa Kanyang kalooban at plano para sa atin. Hindi palaging madali, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at gabay upang tayo ay magpatuloy sa ating misyon. Sa bawat serbisyo na ating iniaalay, natututo tayong magtiwala sa Kanyang mga plano at magbigay ng pinakamainam na gawain para sa Kanya. Ang paglingkod kay Kristo ay isang paglalakbay na puno ng mga biyaya. At sa bawat hakbang ay natututo tayo ng higit na pagmamahal at pananampalataya. Sa bawat pagsisikap na ginagawa natin para sa Diyos, ang mga pagpapala ay patuloy na dadaloy sa ating buhay. Ang Diyos ay magpapalakas sa atin upang magpatuloy sa paglingkod at magsikap sa Kanyang ngalan. Habang tayo ay patuloy na naglilingkod, Siya ay magbibigay ng mas marami pang biyaya at maghahatid sa atin ng tagumpay. Huwag tayong mag-atubiling magsikap at maglingkod ng tapat, sapagkat ang Diyos ay tapat at hindi magpapabaya sa ating mga pagsisikap. Sa bawat hakbang ng paglilingkod, mararanasan natin ang Kanyang dakilang pagpapala at pag-ibig sa ating buhay. Ika-6, manatili sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang gabay sa ating buhay, kaya't mahalaga na tayo ay patuloy na mag-aral at magmuni-muni nito. Ang bawat talata sa Biblia ay puno ng aral na makakatulong sa atin sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sabi sa Joshua 1 verse 8, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it." Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng patuloy na pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos upang masunod natin ang Kanyang mga kalooban. Ang regular na pagbabasa at pagninilay ng Biblia ay nagpapalalim sa ating relasyon sa Diyos at nagiging daan upang tayo ay patuloy na magtagumpay. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento, kundi isang buhay na gabay na nagbibigay liwanag sa ating araw-araw na buhay. Kapag tayo ay nag-aaral ng Biblia, tinutulungan tayo nito na mapanatili ang ating tamang pananaw sa buhay at magbigay ng lakas sa ating espiritu. Ang mga aral na matututunan natin mula sa Biblia ay magbibigay sa atin ng karunungan at maghuhubog sa ating mga desisyon at aksyon. Sabi sa 2 Timothy 2 verse 12, "All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness." Ang bawat bahagi ng Biblia ay may layunin upang tayo ay hubugin sa kabanalan at maging matatag sa pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-aaral ng Biblia,
tayo ay lumalalim sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Ang Biblia ang magsisilbing ilaw sa ating landas, at sa pamamagitan nito, matututo tayo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagninilay, mas nakikilala natin ang Diyos at ang kanyang mga plano para sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa ating kaalaman, kundi para sa ating pagbabago at paglago sa espiritual na buhay. Kapag tayo ay patuloy na nag-aaral, nakakaranas tayo ng personal na ugnayan sa Diyos at nagiging mas matatag sa ating pananampalataya. Sa Psalm 1 verse 1, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night." Ang talatang ito ay nagsasabi na ang mga pagpapala ng Diyos ay nakalaan sa mga taong nagmamahal at nag-aaral ng kanyang salita. Ang pagninilay at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdadala ng tamis ng biyaya at ng kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Kapag tayo ay nagsasama ng mga prinsipyo ng Biblia sa ating araw-araw na buhay, nagiging mas madali ang magtagumpay sa anumang pagsubok. Manatili tayong nag-aaral ng salita ng Diyos upang maging matibay sa pananampalataya at mas madala ang kanyang liwanag sa mundo. Ang patuloy na pag-aaral ng Biblia ay nagbibigay sa atin ng hindi matitinag na pundasyon sa ating pananampalataya. Habang lumalalim ang ating pag-unawa sa kanyang mga aral, nagiging mas maliwanag ang ating landas at mas matibay ang ating tiwala sa Kanya. Sa bawat pagninilay ng salita ng Diyos, natututo tayong magtiwala at magsikap upang maisakatuparan ang Kanyang kalooban. Huwag tayong magsawa sa pagbabasa ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng karunungan at pagpapala sa ating buhay. 7. Maging mapagpakumbaba at maglingkod sa kapwa. Ang pagiging mapagpakumbaba ay isang mahalagang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Hindi natin kayang magtagumpay o makaranas ng tunay na pagpapala kung ang ating puso ay puno ng kayabangan at pagmamataas. Sabi sa James 4 verse 6, "But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay tapat na nagpapakita ng kanyang biyaya at pagpapala sa mga mapagpakumbabang puso. Kapag tayo ay may pusong mapagpakumbaba, pinubuksan natin ang ating buhay upang tanggapin ang mga biyaya at gabay ng Diyos. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi nangangahulugang pagpapakita ng kahinaan, kundi pagpapakita ng lakas ng loob na maglingkod at magbigay ng tulong sa iba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapakita ng kababaang loob, natututo tayong maglingkod, hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng iba. Sa mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapakita ng malasakit, at pakikinig sa mga tao sa ating paligid, nagiging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig. Kapag tayo ay naglilingkod sa iba ng tapat at may pagpapakumbaba, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mas maraming pagkakataon upang magsilbi at magtagumpay. Huwag tayong matakot na magpakumbaba, sapagkat sa pamamagitan ng kababaang loob ay natututo tayong magtiwala sa Diyos at maging kasangkapan ng kanyang kalooban. Ang pag-aalay ng ating sarili sa paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa Luke 10 verse 20, "So when you have done everything you were told to do, say, We are unworthy servants. We have only done our duty." Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating mga paglilingkod ay hindi para ipagmalaki, kundi isang tungkulin na ating ginagampanan dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kapag tayo ay nagtatrabaho at naglilingkod ng may pagpapakumbaba, ipinapakita natin ang ating tunay na ugali bilang mga alagad ni Kristo. Huwag tayong maghangad ng papuri o kaluwalhatian mula sa tao, kundi maglingkod tayo ng tapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga mapagpakumbabang tao ay laging handang tumulong, magsakripisyo, at magbigay ng kanilang oras at lakas para sa iba. Sa Matthew 11 verse 30, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Ipinapakita ni Jesus ang halimbawa ng kababaang loob at ang kanyang kahandaan na maglingkod sa atin. Sa kanyang halimbawa,
Natututo tayong ipagpatuloy ang ating buhay na may kababaang loob at maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pagpapakita ng kababaang loob ay hindi lamang nagpapalapit sa atin sa Diyos, kundi nagiging dahilan din upang tayo ay magtagumpay sa buhay at makaranas ng mga biyaya mula sa Kanya. Kapag tayo ay mapagpakumbaba at naglilingkod sa kapwa, natututo tayong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa bawat mabuting gawa na ating ginagawa sa Kanyang pangalan. Sa bawat maliit na pagtulong o serbisyo na ating ibinibigay, Siya ay magpapalakas sa atin at magbibigay ng higit pang biyaya. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at paglilingkod, tayo ay nagiging mas katulad ni Kristo at ang Diyos ay patuloy na magpapala sa ating buhay. Manatili tayong mapagpakumbaba at handang maglingkod at mararanasan natin ang tunay na pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. 8. Magtiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang bagay na mahirap gawin kung ang ating puso ay puno ng pagdududa at takot. Ngunit sa bawat bahagi ng ating buhay, mula sa ating mga plano hanggang sa ating mga pagsubok, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanyang kabutihan at plano. Sabi sa Proverbs 10 verse 3, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Ang talatang ito ay nag-uudyok sa atin na ilagak ang ating buong pagtitiwala sa Diyos, hindi sa ating sariling kaalaman at kakayahan. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos ng buo, Siya ay nagiging gabay natin sa bawat hakbang at magbibigay Siya ng tamang direksyon sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanyang mga pangako kapag tayo ay dumaan sa mga pagsubok at hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Ang pagtitiwala sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Sabi sa Isaiah 4 verse 20, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng lakas at patuloy na pag-angat sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Habang tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya, nagiging malakas tayo sa pananampalataya at natututo tayong magtiyaga at magpatuloy sa paglalakbay. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang sa mga magagandang panahon, kundi lalo na sa mga oras ng pagsubok at pagkatalo. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi madali. Ngunit kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, Siya ay magbibigay ng kapayapaan at gabay na hindi natin kayang makuha sa sarili nating lakas. Sabi sa Romans 8 verse 12, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Ang talatang ito ay nagsasabi na ang Diyos ay laging kumikilos sa ating buhay, kahit na sa gitna ng mga pagsubok upang magdala ng kabutihan sa atin. Magtiwala tayo sa Diyos na may magandang plano para sa atin at na Siya ay tapat na magbibigay ng pagpapala sa ating pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig at pasasalamat sa Kanya. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay, ang mga pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa ating buhay kapag tayo ay may pusong nagtitiwala sa Kanyang kalooban. Sabi sa Psalm 3 verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Sa bawat hakbang, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon at magpapaalala ng Kanyang mga pangako ng pag-asa at kaligtasan. Kapag tayo ay nagtitiwala kay Diyos, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at natututo tayong magtiwala sa Kanyang perpektong panahon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang aksyon na nagbibigay ng buhay at kagalakan. Huwag kalimutan, ang mga biyaya ng Diyos ay hindi palaging nakikita sa mga material na bagay, kundi sa bawat hakbang ng pananampalataya at pagpapakumbaba na ating tinatahak. Ngayong natapos na natin ang mga hakbang na makakatulong sa atin upang magtagumpay sa buhay at laging maranasan ang Kanyang pagpapala, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. Patuloy nating isabuhay ang mga aral na ito at magtiwala tayo sa Kanyang mga plano dahil Siya ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon at kagalakan sa bawat hakbang ng buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagsisilbi,
Maglingkod tayo ng tapat at magtiwala sa Diyos na Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at pagpapala. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din po ito at share sa iyong mga kaibigan. At sabay-sabay nating baguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat hakbang na ginagawa natin upang maglingkod at magtiwala sa Diyos ay magdadala sa atin ng higit pang biyaya at kagalakan. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa ating mga kapwa at magpatuloy sa ating paglago sa pananampalataya. Habang patuloy natin isinasabuhay ang mga aral ng Diyos, magtiwala tayo na Siya ang magbibigay ng mga pagpapala na higit pa sa ating inaasahan. Kaya't sa bawat pagsubok, huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay tapat at Siya ang magbibigay gabay at lakas sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, patuloy tayong magsikap at maglingkod. Dahil ang mga biyaya na ibinubuhos niya sa atin ay nagiging daan upang tayo ay maging mas mabuting tao at tagapaglingkod. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa Kanyang plano sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at sa paglalaan ng oras upang matutunan ang mga salita ng Diyos. Samahan ninyo po ako sa mga susunod na videos at sana ay magpatuloy ang ating mga pagninilay na nagdadala sa atin sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Pagpalain po kayong lahat at naway magbigay ang Panginoon sa atin ng kapayapaan, kagalakan at lakas sa bawat araw. Hanggang sa muli, magpatuloy tayo sa pagtahak sa landas ng pananampalataya at maging ilaw sa ating kapwa sa ngalan ng Diyos.